So, good morning na hinoon. Good evening, bro. Good evening. Oh, may gabi po. Okay, bro. Alam ko nakakaintindi ka ng Tagalog kasi ang mga Bisaya nakakaintindi kami ng Tagalog. Kasi TV Patrol, Tagalog, Bro Jando, Taxi, Bro Jando, Tagalog. Yes. tanungin lang natin si kapatid bro. Bro, makadangol-dangol ba kag Tagalog bro? O tuyoon lang yun mo nga di ka magtagalog. Asa man sa diwa bro? Kuan bro, kining murag di lang ko mag-Tagalog yun, kay murag di kay ko sanay ana ba? Nya magkasipit-sipyat. Sige, sige, May sige. na sipyat na lang yun. Pero kung makaya nimo bro, itagalog lang para maintindihan pud sa mga manonood ba. Kung kaya rin nimo, ha? Pero maayo tingay bro. Kuan na lang Bisaya na lang sa gyud kay mao pa ni ra ba nako ipagkuan pod may nang dili ko maglibog ba. Ah, bro, ganito yan, Bisaya bro. na lang sa taron kay Ah, permiro ra ba gini nako pod nga debate bitaw. Ganito yan, bro. Ah, Mag, mag, magbisaya ka, magbisaya ka lang, tapos hanggat sa maalala ko, yung tanong mong Bisaya, tatagalogin ko para sa mga nanonood sa amin. Kasi majority sa nanonood sa live namin, Tagalog. Monday night sana wala kaming live kaya magbisaya sana ako noon. Eh kaso, ito ka sa evening na kung saan may live kami, ibig sabihin, Tagalog kami rito. So kung magbisaya ka, sige. kung Okay lang po gyapon. kung magbisaya, Ako niya to ani ron debate ni o sa toy kuan na to ani. ang naalala ko, sabi mo magtatanong ka about sa larawan. Pero kung gusto mo ng debate, okay rin na sa akin yon. Pero ang mas maganda siguro yung tanong ka na lang tungkol sa larawan. Kung gusto mo, kung may tutol ka sa ano namin, sa stand ko, bigyan kita ng pagkakataon na makapag-rebat. Pero pag tinanong kita, sasagot ka. By the way, Bro Jando, bro, evangelizer ka? Ah, Evangelizer ka? aw, O nagsusuri pa lang? ang ako kuan ako kuning na kuan naman gyud ko sa kuan born again na orden na gyud ko nga pastor pero wa ko modalag simbahan. Pastor ka. So, Padadon na ta kog simbahan. Pastor siya. okay. Pastor Padadon pala na ta siya. kog simbahan. Pero wala ko simbahan. Bro, ito lang siguro yung advice ko sa'yo, no? Since pastor ka na, pilitin mong magtagalog kasi useless yung pagka-pastor mo kung Bisaya lang ang i-evangelize mo. 'Di ba? Mao lagi pero Ang mga apostol inutusan ni Kristo sa iba't ibang bayan tapos ikaw, Bisaya ka lang. Paano ka mag-i-evangelize? Paano ka makakonvert ng mga Tagalog kung Bisaya ka lang? Lilimitahan mo yung sarili mo hanggang Bisaya lang. So kinakailangan para maunawaan ka ng mga nakikinig ngayon, baka may makonvert ka, magtagalog ka kasi pastor ka naman pala eh. Kala ko nagsusuri ka lang. kuan man god murag wa kay ko Ito mo kasi pagidana. Itay mo magtagalog bro kasi pastor ka. Ang pastor, nag-evangelize yan. Nangihikayat yan ng mga tao para maligtas. Paano ka makakaligtas sa Tagalog kung magbibisaya ka lang, pastor ka? Karon pwede naman po tingay sa Google og mo review gid sila sa Biblia po sa mga bersikulo mabasa man. Sige, bahala ka Okay, dyan. ang ako ang ako man gud bro giorden ko nga pastor pero ang tinuod gamay ra gyud ko grado. Pero Wala ayaw sa ano bro. Alam mo sa ano, sa larangan ng iba sa larangan ng apologetics at evangelization, walang puwang dito ang talino kasi lahat tayo sa mata ng Diyos ay mga mangmang. Sabi ni San Pablo yan. mao Karangan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. Kaya hindi mo dapat ano dito na walang grado, hindi ganoon. Kasi ang guided by the Holy Spirit, hindi siya kinakailangan ng diploma galing sa mga eskwelahan. Kasi iba mao bitaw. ang kaya nga ikaw bilang isang pastor para makapag-evangelize ka, pagkakataon mo na ito bilang pastor, makapag-evangelize sa amin.
Ngayon, ang inaharap mo mga Tagalog. Paano ka makakapag-evangelize niyan kung ipipilit mo yung Bisaya mo na dialekto lang? Wala Bro, makakaunawa sa iyo niyan. Bro John Ray. Sa sunod na lang tingin Sa ano siguro, kuan ang sa Biblia po bisan sa pagministry sa mga apostoles wag na, ang gisugo ni Kristo ipauna man gyud ang sa ilang dapit Jerusalem. Usa pa ipalukop sa tibuok kalibutan. Okay, Bro John Ray. Unya kinahuman nahuman naman Yan ako. nahuman naman to bro. Pastor. Dagan po mga Bisaya nga payan ako patay kasabot. Pastor Protimani nga nahuman na natapos na yung sinasabi mong pinapauna doon lang sa Jerusalem. Tapos na yon. Kasi binigyan na sila ng Holy Spirit. Kaya nga tayo ngayon, mayroon na tayong banal na Espiritu. Ibig sabihin, pinakailangan na nating mangaral sa lahat. Hindi na katulad ng sinabi mong kasama pa nila si Panginoong Jesucristo na hindi pa sila nakatanggap ng Holy Spirit. Kaya sinabihan sila, wag mo na kayo pumunta sa mga hintil. Pero iba na ngayon kasi pinapapunta na sila sa mga hintil. Tapos tayo yung bunga. Tayo naman na bunga. Dapat maging maging fruitful tayo sa iba din. Kana tinuod mo na. Pero sige na, bisahin na ba rin dyan? Ning mga silingan, daghan po kaayo ng mga parehan ako, nga di pa kaayo yung gani ingon nga makasabot gyud sa Tagalog. Ang uban makasabot na gyud tungod nga bisag walay mga grado. Pero Pastor, alalahanin mo yung kaharap mo ngayon hindi yung mga kapitbahay mo, kami. Nasa worldwide Bible study ka ngayon. Isipin mo to ang programang ito is worldwide. Worldwide. Hindi lang taga Pilipinas, hindi lang mga Bisaya ang involved dito. Kaya kung talagang tunay ka na pastor na nangihikayat ng kaligtasan sa iba, kinakailangan mo magsalita ng common language para maunawaan ng lahat. Ang common language natin bilang Pilipino, Tagalog. Ayun na kaya mo kasi nagtatagalog ako, sinasagot mo lang ako ng Bisaya, naunawaan mo ako eh. Pero nililimitahan mo lang yung sarili mo. Bro John Ray. Kaya sabi ko, itry mo mag-Tagalog ka, Pastor. Yes, Bro John Ray. Baka kako, dili ba yung baka, tayo? Baka kako, o sa Bisaya pa, dili makahunat ba? Baka hindi Kinakailangan pa ng stretching. Baka hindi makapagbuelo, no? Mahirap na hindi makapagbuelo. Magtuon pa ko lagi. Sige. Okay. So, ano yung mga tanong mo? Ano yung mga tanong mo, bro? Gusto mo mga itanong? Kasi may napanood siyang video. Kasi may napanood siyang video kung saan is gusto niyang i-rebat. Ang topic siguro about larawan. Gusto niyang i-rebat. Kaya tumawag siya sa akin. Sabi niya, kailan daw ako magla-live? Sabi ko, bukas ng umaga. Hindi siya available sa umaga, gabi lang doon siya available. Eh ko, sige, Monday night. Kaso ako naman yung hindi available sa Monday night dahil may meeting. So nangyari, pumasok siya ngayon. So magtatanong siya about larawan. Yung tanong niya, Bisaya, tatagalogin natin para maunawaan ng mga viewers, saka ko sasagutin. Sige bro, pangutana na bro. Dili lang ni siya debate, pangutana lang. Mahirap kasi. Sige, pangutana na lang sa atin. Pangutana lang. Pangutana na lang sa atin. Ang akong pangutana, kinabahin sa larawan ba nga sa Katoliko, gahimo og larawan ni Ginoong Kristo o sa uban nga mga apostoles. Uban ang mga apostoles gibuhatan og larawan. Kunya sa Biblia nga akong gibasa, wala mang Gyud itugot sa Dios kay uman itugot diha sa Biblia. Ngano man na nga sa Katoliko, gihimo man na siya. Okay. So yung ating bisita, nagtatanong siya kung bakit daw tayong mga Katoliko gumawa ng imahe ni Kristo at ng mga apostol. Gayong hindi daw yan ipinapahintulot sa Bible. Wala akong maalala na hindi ipinapahintulot sa Bible ang imahe ng mga apostol. Ang alam ko sa Bible, ang hindi ipinapahintulot imahe ng mga Diyos-Diyusan. Hindi ang imahe ng mga apostol. Yun ang alam ko, bro. 1 point. Sa Biblia, bro. Sa Biblia, giingon man din ito sa buhat ba?
buhat 17:29 nag-ingon man diha nga sa Biblia man gini nga Katolik katumning na Deuterocanon nag-ingon gyud diri nga sa buhat 17:29 asa ulo man mo na nga verse buhat 17:29 nag-ingon diha nga ayaw ninyo huna-hunaa nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit tungod sa kahanas sa tao. Ug sa 30 nag-ingon pa gani kinahanglan nga pahinulsulan kini sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Basahon na lang ko klaro kay basin o kuan mura mag di kaayo sa ulo na ko. Ito na bro, wag ka na mag Wala ni guys. wag ka na mag Wala ni bro, siya guys. wag ka na maghirap. Na Na automatic yung talata dito. Okay, babasahin ko muna sa Bisaya at kasi ang ginagamit niya kasi 17:29 ng gawa. Sabi dito sa Bisaya ganito. Og kay mga anak man kita sa Dios, dili nato hunahunahon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato agikulit pinaagi sa kahanas sa tawo. Bro, hindi namin kailanman itinuro na ang mukha ng Diyos ay katulad ng mukha ng larawan. Wala kaming turong ganyan ha. Bro Jando, pasabat mo na. Una kapatid, tingnan mo yung historical background yan. Kasi dumilikta ka sa 17:29. Basahin mo kung sino kaharap sa Pablo dyan. Bakit niya sinabi dyan? Hindi mga Kristiyano. Ibalik mo yun sa 16 Pablo dyan do. 16-17. Sino ang mga kaharap na dyan? 16-17? 17. Dumilikta kasi sa 17. Okay. Sige. Balik mo Ito. sa 17 para malaman natin sino ang kaharap ni San Pablo, bakit na sinabi yan. Ganyan Ang sabi ganito, didto sa Atenas, samtang si Pablo nagpaabot kang Silas o kang Timoteo, nasamok pag-ayo ang iyang hunahuna sa pagkakita niya sa syudad nga nalukop sa mga Diyos. Brother John Ray, ang kausap dito, taga Atenas, mga pagano. Mga pagano, hindi Kristiyano. Mga pagano. So kaya sinabi niya doon sa 29 ba dyan do na huwag niyong isipin na ang Diyos ay sama sa mga katulad ng mga dibuho. Kasi ang pinapatungkulan niya Diyos ng mga pagano, hindi ng mga Kristiyano. Kasi yes. sa Kristiyano, walang nag-iisip na Kristiyano bro na ang Diyos ay katulad ng mga plata, katulad ng mga ginto, katulad ng mga bagay na gawa ng kamay ng tao. So, pag nag-aral ka ng Bible Pastor, tingnan mo rin ang historical background, bakit sinabi to. Huwag kang magbasa lang tapos bigyan mo na ng sarili mong unawa. Brother. At saka siguro si pastor siguro dating Katoliko. Ang Katoliko pag nagdasal, Our Father who art in heaven. Bro, tandaan mo bro ha, kapag Katoliko ang nagdasal bro, Ama namin, amahan namo, anak ka sa mga langit. Ama namin na nasa langit ka. Our Father who art in heaven. Ibig sabihin, ang opisyal na katuruan ng simbahang Katoliko, ang Diyos Ama nasa langit. Hindi kami naniniwala na iyon ay kamukha ng mga rebulto na tinutukoy sa gawa 17:29. So, yung unawa mo dito, mali. Pasensya ka na. Next question. Ngano man bro, nga gihimo man na sa Katoliko nga nahibaw-an daw ng bersikulo nga ang Dios dili angay hunaon nga sama sa dagway sa larawan nga gibuhat gikan sa bulawan, sa plata o sa bato. Bro. Nganong gihimo pa man na nga nakahibalo man di ay ana ang mga Katoliko nga dili ipaunahon ang Dios sama ana nganong gihimuan pa man siya larawan. Ito, ang tanong mo ngayon ay isang loaded question policy. Nagtatanong ka pa lang, ininsist mo na yan ang turo namin. Hindi nga namin turo Hindi nga namin turo na ang Diyos na creator of heaven and earth ay kamukha ng mga rebulto sa gawa 17. Kakasabi ko lang ha, wala mi nagtudlo nga naghuna-huna mi
nga ang Dios sa magdagway sa larawan wala mi nanudlo ana. Busa imong pangutana sayop sunod nga pangutana. Unya ngano man nga ang ibutang ta, ngano man nga nasayop nga ang akong pangutana nga ang giingon diha bisan sa paghuna-huna gidili naman. Etong sagot ko ha, etong sagot ko. Sama sa dagway sa larawan. Unya anong Eto. gibuhatan pa maglarawan? Etong Dili man na Oh. larawan sa Dios ang gisgutan kay larawan man gyud sa Dios ang gisgutan. etong sagot ko. Hindi nga namin iniisip, wala mi naghuna-huna nga ang Diyos sa magdagway sa larawan. Wala mi naghuna-huna na hindi namin kailanman iniisip na ang Diyos ay kamukha ng rebulto. Kahit konti man lang sa isipan ng Katoliko, hindi sumagi yan. Wala kaming turo na ang Diyos sa magdagway sa larawan. Kaya ang gisgutan ni Apostol Pablo diya ang taga-Atinas. Kasi ang mga taga-Atinas, naniniwala sila na yung Diyos nila, yun ang mismong mga rebulto. Sa magdagway sa ilang rebulto. Pero wala minanudlo na, hindi kami nagtuturo niyan. Kaya yung tanong mo, mali. Kasi hindi kami nagtuturo na ang Diyos ay kamukha ng mga rebulto sa Gawa 17. O, next At question saka, bro. Brother Jando, Yes. singit lang din ako, Brother Jando, na at tungkol sa tanong niya na bakit daw pinapagawa, sinabi nga na huwag pagawin. Kapatid, Pastor, malinaw naman po siguro sa iyong mata ang nabasa mo sa Gawa 17:29, no? Na ang ipinagbabawal dyan, yung sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga pinabasa ko kami dyan sa 17:16-17 kung kanino yan pinapatungkulan, hindi yan sa mga Katoliko o sa mga Kristiyano, sa mga pagano yan. Ngayon, Pastor, bilang isang born again, alam ko naman na ang pinaka-paborito ng Biblia is yung NIV, di ba? Yun ang palaging ginagamit ng ng born again na Biblia. Kani nga Biblia dili ni again sa inyo gini nga Biblia sa Katolik katuning na Deuterocanon. Ay walang problema yan kapatid kasi kahit anong Biblia paggamitin mo, walang labag sa aral ng Katoliko yan. Pero sa inyo na ang ginagamit ng Biblia is a New International Version, yan talaga paborito na Biblia ng mga born again. Kung sakaling mabasa ba namin sa iyo na ang Diyos mismo nag-utos na magkakaroon siya ng monumento, maniniwala ka sa Diyos o hindi ka pa rin maniniwala sa Diyos? Asa man mabasa na Hindi. ang Dios gaingon mismo Sagutin mo nga muna. ang Sa ngayon ka ba kung Dios magpahimo siya Hindi, larawan. ang tanong ni Brother John Ray, kung mabasa daw niya na ang Diyos mismo nagpagawa ng monumento, sasangayunan mo ba raw? Biblia nila pa rin dyan ang gamitin natin. O, motoo baka bro, kung mabasa ni John Ray nga ang Diyos mismo nagpahimo og monumento, motoo baka o dili? Ang Dios gid mismo nagpahimo siya O, monumento. kung mabasa ni Brother John Ray, motoo ba daw ka o dili? Unsa man na ang Biblia? Hindi. Bro, wait lang bro ha. Hindi mo concern ngayon kung anong Biblia ang gagamitin niya, basta Biblia. Ang tanong niya ngayon, kung mabasa niya sa Biblia na ang Diyos mismo nagpagawa ng monumento, muuyon ka ba o musupa ka? Muuyon ko basta mabasa Brother John ko Ray. ako diri sa akong Brother John Biblia. Ray, muuyon daw siya. Salamat. Ganito no? Siguro hindi alam. Muuyon ko. Hindi alam ni Pastor na kapatid ko ay born again, kaya alam ko ano ang paborito na Biblia ng mga born again. New International Version yan, kapatid. New International Version, hindi yung Ako lahi Deuterocanon. man ko kaya nga akong Biblia nga gituhan. Bro, Biblia nga Sige lang. Tandaan mo bro ha. Tawatan ba? Tandaan mo Kani ha. yung Biblia bitaw nga. Bisag kaning sa inyong Biblia. Bro. Kanini ang sa Deuterocanon. Wait lang bro ha. Okay ni siya gyapon. Kay klaro kaayo nga pagka sulat. Yun na nga. Kapan og kanang Yun Biblia. na nga. Nanay dugang. Yo, dili ko mo dawat ana kay Bro, ang pulong sa Ginoo nag-ingon man dili pwede dugangan ug dili pwede kuhaan ang iyang pulong. bro, eto bro ha. Mao na akong Biblia nga dinungagan. Bro. Dili na ko mo dawat Bro. ana pero Biblia nga mabasa po diri ang bersikulo sa akong Biblia ako nang dawaton. Bro,
Eto bro. Pero og dili mabasa sa akong Biblia, di ko modawat ang Biblia ha, kay akong gibatunan ang pulong sa Ginoo nga dili pwede dugangan ug dili pwede kuhaan ang iyang mga pulong kay ang idugang ang hampak ug ang mukuha kuhaan sa sabayan sa kahoy kinabuhi ug sa balang syudad ug sa tanang mga maayong butang nga nasulat ining libro ha. Bro. Bro. Di ko modawat basta Bro. kay wala aning Biblia ha. Bro, eto bro. Ganito, Brother Jando, Actually, gusto niya pala ng- actually, bro, diha sa Biblia nga imong gigunitan. Nga naay Deuterocanum wala mabasa di hampak. Ha? Kani dire? Oh, wala mabasa di hampak. 22. O basa ha, 22, 19 kung may hampak ba mabasa diyan. Basa daw hampak. Sa ato pa ni Biblia ha di ay. Basa ha, 22, Dinukturan. 19. Oh, kuno ba ito Oh, na may hampak diha. Pinadayag 22, 18, 19. Ating ipakita kung meron ba nakalagay na hampak diyan. Sabi niya kasi pag wala daw sa Bible, ayaw niya paniwalaan. Pag wala dyan sa Biblia ang hawak niya, ayaw niya paniwalaan. Ngayon, naniniwala siya sa isang salita, wala naman sa Biblia ang hawak niya. Sige, 22:19, may nakalagay ba dyan na hampak? Kabati sa mga hindi ko ba ang dugangan usab sa Diyos ang mga katalagman at pahamtang kanila gisgutan o ang magkuha sa mga panagnan. Dili lang mao nga pagkasulti pero mao ra gihapon og sabton okay ra ni siya gihapon. Okay, yan. Ayun. Idugang ang katalagman sumala sa nasulat ining libro. Pamay katalagman nga nasulat ining libro kana mang impierno nga moabot unya sa mga masupilon. Pataka ka man lang. Sa mudugang sa pulong sa Dios impierno mao na okay ra ni gihapon siya. Dawat dili pataka ka man lang. Kanang yung sinasabi na hampak sa 22:18, yan ay nasa pinadayag 16, ang 7 kahampak. Ha? Bisayahin ko muna bago ko Tagalogin ha. Ang buot gipasabot ni Apostol Juan sa pinadayag 22:18 nga dili pinidugangan ang panagna lamang na sa Revelation. Kay walay laing libro sa Biblia nga naghisgot sa hampak ang Revelation 16 ra. Jando. Ating basahin ha. Ngayon Brother Jando, tumatanggap pala siya ng ng ibang words basta parehas sa kahulugan. Kahit wala sa kahit wala sa sige. Biblia ang hawak niya. Ayan ha. Bro, unang-una, hindi lang yung Biblia ang hawak mo ang Biblia sa mundo. Kasi ang mga Amerikano hindi gumagamit ng Biblia ang binabasa mo. Ha? At hindi yan ang original na hindi yan ang original na salin Brother Jando. Sige, Brother John Ray. Yung mga born again sa Amerika, ano yung binabasa nila na ang Diyos mismo nagpagawa ng monumento? Ano talata yun? Isaiah 19:19 para malaman niya. Isaiah chapter 19, 19. verse 19. Ating basahin sa Biblia ang ginagamit ng mga born again sa Amerika. Ito ang ating mababasa. And that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and a monument to the Lord at its border. So may mababasa dito na ang Diyos mismo nagpagawa ng monumento. Ito ang binabasa na sa kanyang altar Brother Jando. Sa kanyang altar. Monumento ng Panginoon. Yan. Ito 1990. 1990. Sa to, bro, 1990. Ito bro, ito yung binabasa ng mga Hindi pa niya alam Brother Jando, turuan natin. 1919. Us mangguni us lagi. Saba ako sa kunong basahon kay di ako among kung ano di kay kaklaro ba dayon. Sige. 1919. Paborito ng mga adlaw adun Ginoo diha sa yut sa ito ug sa utlana niini may batong haligi usab alang sa Ginoo. Yung batong haligi na yan,
Batong haligi ning Oh. diri bro. Yang batong haligi na yan sa English, monument. Sangayon ka ba, bro? Ha? Sangayon ka ba, bro? Yang, Dili man larawan, pati Bro, batong haligi man. bro. Ko ako na tong isa ka Biblia ba. bro, Kato na lang kuan bro. wait lang. Wait lang. Ako sa tanaw na ring isa. Okay, ako man dawato ning Biblia ha. Den doon na po koy kaning akong gikan sa King okay. James. Ako na dawato ni King James nga. Karing sa Bisaya Sa daw King ko. James Pillar. Nagihupat kaning Sa King James di. Pillar yan. Pillar. Sa King James Pillar. kaning bugna ba bro? Bugna. Sige, bigyan mo ko sa Bibliang Bisaya mo dyan na bugna. Kung meron bang nakalagay na hampak sa ibang libro maliban sa Revelation 16. Kay basta mabasa na ko dire, mutuo ko basta mabasa dire. Diyan ako. Huwag mong limitahan, bro. Pero dili, Bro, di ko bro. basa kay kani nga Biblia. Bro, Mo bro. akong gi Huwag mong limitahan kasi ang mga Tagalog hindi binabasa yung binabasa mo. Ang Sige, mga Brigando. ang mga Amerikano. Brigando. Oh, Kay King James man yung gusto. King James man yung gusto. Basaha sa ikalawang hari 23:15-18 kung wala ba'y monumento ang propeta. King James Version. dire bro. Ang giingon bro, ko sa man bro, taliki. King James Version, bro. Dili man monumento. Sa Ay. Tagalog pa rin na King James, Tagalog. Bro, wait lang muna ha. Bro, ang ginagamit dito di Brother John Ray, bro, yung ginagamit ng mga born again na New International Version. Ang tanong, brother, singalan ni mo gali? Ako wala ko gagamit Bro, na bro. bro. Akong gigamit kaning Biblia nga karaan gyud. Bro, paminaw sa ayaw sa panagang kananagang naman kagod. Ay sa Ay kanang mga binago bro, ng Biblia. ayaw sa panagang. Daghan kay dugang. Kana imong gibasa ron Mga mga kadugang ro sa Biblia uban. bro, kana imong gibasa ron mga binag-upod na. Okay? Bro, Bahala ka. bro, Kay ngalan na ni kaning nga Biblia. bro, Tuo ko, sang-ayon ka ba, bro? Sa verse na nasa screen na babasa ng lahat ng mga nanonood. New International Version. Nagpagawa ang Diyos ng monumento. Sang-ayon ka ba dito? Mababasa ito dito? Hindi. Diri sa akong Biblia. Hindi na may pangutanan ako. Ako pangutana. Uyon ka ba sa New International Version nga gibasa ni John Ray, mabasa di ang monument o dili? Haligi man diri sa akong Biblia bro. Kanang haliging bato kung dili na monumento unsa man day na? Ang monumento, kuan man na, naamay dagway sa Lagi larawan. Nya kani kanang haliging bato unsa man day na sa English day? Haligi nga bato dili monumento. Ani nga version, bro? Dili monumento kay ang monumento. Bro, ay saglit. kuan Bro, man. Naaman ay bro, dagway. nanagang man ka, bro. Ay sag panagang lagi. Huwag ka munang sumanggal lang, ha. Sagutin mo kung ano ang tanong ko. Okay? Kasi pag hindi ka sumasagot sa tanong ko, nakikita ng lahat na nanonood na iipit ka. Kaya please sumagot ka sa tanong ko. Ang tanong ko, yung batong haligi na nabasa mo sa Biblia mo, ayon sa New International Version, ano ang nakalagay? Sa King James kuno be? Ano King James? Bro, Kuno to be? ang tinatanong ko, yung haliging bato sa Biblia mo, ano yan sa New International Version? Katong King James ba na ato katong green? Ay nako, matigas ang Kanay ulo. na. Bro, Oh. Basta yes. Nya na kay ako sa tanawon. huwag mo na maipakitang naiipit ka. Kitang-kita, ipit ka eh. Ano pangalan nito niya? Nakalimutan ko pangalan nito eh. Wait lang nga to. So, Sa ka Diyos lang buto ka. Ito lang yata yung, siya lang yata bro dyan doon na, ikaw lang yata bro, pastor, yung born again na ayaw ng New International Version. Yan ang paborito ng mga born again na Biblia eh, New International Version. Oh. Sa po, ganyan. Isa 19. New International Version ng binabasa, bro. Ang tanong ko sa'yo, sangayon ka ba na yung haliging bato mo dyan? Ay, nako.
Ayaw na makinig. Ayaw na. Pakadot lang ha kay Ayaw na makinig. Natapaminawa kay nalugi na. Isang talata pa ngayon. Ngayon Marijando, gusto niya King James Version. So tanungin natin siya, kung mabasa natin sa King James Version, na ang templo ng Panginoon may mga kinulit na laruan. Dawato Ayan. na mo. Sige bro. Kasi ang pinababasa nyo international version, tatakbo ka sa King James. the burden. It is the Lord. Hindi nakapaghanda to. Yes. Ayaw na makinig. Bro, di naman ka maminaw na mo bro. Noon sana man ni taong ka diha. Kani bro, o Di paminaw sa bro. Bro. Pilar no biskutan. Pilar no biskutan. Bro, paminaw sa Kuan ba? magyapon, bro. Bro, paminaw sa ba? Paminaw sa ha. Akong binisayon ha para makasabot ka. O yun ka ba nga kanang pilar sa King James Version sumala Pilar sa man gyapon. sumala sa unsa man na sa New International Version bro? Bro, kanang pilar nga na Bro, kanang pilar nga gibutang sa King James Version unsa man na sa New International Version? maaro na lagi kay wala man ko na Biblia ha. Di ba? Kanini Di ba? asa Di imong ba? gisulat dire. Bro, tubag ka. Sa imong Bro, Bible dire. bro, tubag ka. Lahi lagi nga Bro, pagka-translate gyud. dili ta mairog kung dili ka mutubag. Hindi tayo makapag-move on kung hindi ka sasagot. Dapat para makapag-move on na tayo, sagutin mo muna itong tanong na ito. Yang pilar. Lini bro, Yang lahi man nga pagka-translate dire. Bro, ako sa Bisayon na, mga viewers Bisayon sa nako aron makasabot siya. Bisayan ko muna para maintindihan niya. Bro, paminaw bro ha. Ug unsay pangutana bro, to baga. Aron ta Lagi paminaw sa unsay pangutana tubaga aron ta makairog. Okay? Kung ano yung tanong, sagutin mo para makapag-proceed na tayo. Yang pilar o haliging bato sa Bibliang hawak mo, unsa man ang pagsulti sa New International Version. mao lagi na nga dili na ko modawat ana kay lahi na siya nga pagkasulti. Bro, wala ko nangutana kung mudawat baka aning nia o dili. Naipit naman kagod. Bro, wa ko nangutana kung Sa mudawat. King James gyud bro. Bro, Sa King James mao gini akong brother, tuwa ng King James. Brother John Ray. Mao man gini. Brother John Ray, King James ra yan tuhuan. Sige. akong tuhan bro. Sige, Marijando, kung puto ba siya sa King James? Salmo 74:3 hangtod sa 6. Salmo, King James Version. 74:3 hangtod sa 6. Kung maniniwala ba siya na may mga larawan sa templo, marami. Okay, 74. Mga kerubin man na bro. 3 to Seven. 6. 3 to 6. Okay. King James Kerubin man na. King James Version. Lift up thy feet unto the Kerubin na bro. Bro. Aysak salangga dia basahon sa nato. Lift up thy feet unto the perpetual desolations, even all that the enemy hath done wickedly in the sanctuary. Sayas. Thine enemies roar in the midst of thy congregations. Isulat ninyo dayon bro. Sama ni oy. Bro, Ko pa mo ko ano. sabaan ni mo di oy. Mga kerubin man na bro. Bro, saba kay ka bro, grabe. Wala gibutang dyan ang kirubin. Sinabi dyan mga larawan, hindi sinabing mga kirubin. Ato tiwasan Pero mao sa na siya ang kerubin na siya. Wala ida nga gipahimo sa Dios siguro ang kerubin naman. Aysa. Kajut lang ha. Tiwasan sa nako niya. Gawas sa katong Uy! larawan nga gipahimo sa Dios. Wala in kerubin gina siya. Bro, nakasabot kag tagansa. Nakasabot kag hilom sa.
kita kay mong dagway ba nga naipit ka ba? Dili na ito. Okay na manguta. Okay na gali. Kaya larawan sa mga Oo, kautra sa inyo. sige. Pagbigyan na lang natin pa rin dyan. Kirubin mo na siya nga larawan. Sugo mo na sa Dios. Okay, Robin. Okay, sangayon ka ba kay Robin? Okay. Ngayon, sa aming turo... Kung kirubin ba talaga, walang sinabi dyan na kirubin. Basahin mo lang Bro Jando. Sige, basahin ko kung may nakalagay na kay Robin, ha? Ito, tingnan niyo ha. Lift up thy feet unto the perpetual desolations, even all that the enemy hath done wickedly in the sanctuary. Thine enemies... Bro, di ka maminaw, bro. Kaya itang-tangon ka na ako sa live, bro. Sige, naminaw. Lagi, klaro ta kay... Tanaw na magtatanong ka, tapos tayo sasagot, hindi ka magikinig. Yung isang tanong mo. Okay? Thine enemies roar in the midst of thy congregations. They set up their ensigns for signs. A man was famous according as he had lifted up axes upon the thick trees, but now they break down the carved work. The carved work. Ng mga kinulit nga larawan. They break down the carved work. Tagalogin ko? Ang Biblia. Sige, sa verse 6. At ngayon lahat ng gawang inanyuan doon. Gawang inanyuan. Gawang inanyuan. Kanilang pinagputol-putol ng palakol at ng mga pamukpok. Sangayon ka ba, bro, na ang templo ng Diyos meron talagang mga ribulto? Yes or no? Hoy, tingog po diha. Naunsa naman ta ka? Kanang imong gibasa, bro. Yun ka ba? Ang larawan na sa mga kirubin na siya nga larawan mao na ang diha sa templo. Diba? Yun ka ba nga ang templo sa Dios naay mga larawan? Yes or no? Pero sugo na sa Dios kanang kirubin. Aron, ang inyong templo ni larawan wa? Wala, kaya wala naman isugo sa Kristo ang pagtulungan. Okay, next question, bro. Nabulasot na ka. Next question. Bro, ang imong gisgutan nga larawan nga naa sa Biblia, gisugo sa Dios. Yes, bro. Gisugo. Sugo na siya sa Dios. Yes. Kanang inyong larawan nga nasa inyong simbahan, gisugo ba po na sa Dios? Gisugo, bro. Brigando, allergic siya sa mga kirubin. Sige, sa monumento sa propeta ba Brigando? King James gyapon nga Tagalog. Ang Biblia ba Brigando? King James Tagalog. 23:15-18. Og dawato naman niya. 23:15-18 Tagalog to ng King James, ha? Basahin natin dito. Sa Bisaya nga King James, mawag gyapon na monumento. Monumento, Bisaya nga King James. Sige, Bisaya nga King James. Labot pa ang halaran nga dinha sa Bethel og ang hataas nga dapit nga gibuhat ni Jeroboam ang anak nga lalaki ni Nabat nga naghimo sa Israel sa pagpakasala bisan kadto nga halaran og hataas nga dapit iyang gigunog og iyang gisunog ang hatag-as nga dapit og gidugmok og gisunog ang asira og sa miliso si Hosias nasusihan niya ang mga lubnganan nga dinha sa bukid og siya nagpaadto og gikuha ang mga bukog sa mga lubnganan og gisunog sila sa ibabaw sa halaran og gipasipalahan kini sumala sa pulong ni Jehova nga gipadayag sa tawo sa Dios nga nagpahibalo niining mga butanga unya siya miingon unsa ka ng monumento nga akong nakita. Sangayon ka ba, bro? Monumento, bro? King James Version Bisaya? O yung ka, monumento. Monumento ng propeta yan. Monumento ng propeta to, ha? Unsa ka ng monumento nga akong nakita. Og ang mga tao sa syudad, ming sugilon kaniya. Kana mo ang lubnganan sa tao sa Dios. Nga miabot, gikan sa Huda. Og naigpagbalo niining mga butanga nga imong nabuhat batok sa laran sa Bethel. Og siya miingon, pasagdi siya. Sangayon ka ba, bro?
na ang monumento ng propeta hindi niya pinagiba? Yes or no? Tinuod na bro. Pero naana sa lubnganan, wala Ah. sa simbahan. Sa ngayon ka ba nga ang propeta gamag monumento? O yun ka, dili? O yun ko ana, pero diha sa lubnganan. Okay. Lubnganan mo na, wala mo Okay. na sa simbahan. Ang inyong Oh. larawan, naman simbahan. Next question. Next question, bro. Maya ang tagtuwa po da sa lubnganan ang Sige, inyong larawan, sige. di mo yun ko ana. Ani, bro? Naaman sa simbahan, Bro. wala ka na ang larawan imong Bro. gibasa sa lubnganan, naman na sa sementeryo. Bro, may Sa babasahin. larawan, dito na sa sementeryo, ibutang, dili da simbahan. Kay mao man ang larawan. Nganong magbuot man ka na mo, nga na mo ibutang. Bajando! Kanang na simbahan gibutang, kanang imong gibasa sa sementeryo na gibutang Ah. larawan na. Bajando! Naaman Allergy! nga ang pupog sa mga Allergy! Oo, Allergy magaling na! na wala sila bungkag kay Bro, minto na isa-isa ha. propita nga naa Ay, sa lubnganan. patahimikin mo muna Bajando. Patahimikin kasi nag-hysterical na. Hysterical na. Para nang bata na Ngayon Bajando, ang ano naman niya, ang binasahan na natin monumento ng Panginoon. Mga larawan na nasa templo. Sabi niya, mga larawan na yun ng Kerubin. Kaya binasahan. Ito nga larawan, okay to siya. Kay Kerubin mo to, sugo mo to sa Dios. Makinig ka Kanya muna. ang sugo sa Dios. Babag na sa Bajando, isa ka nag-hysterical na. Nag-hysterical na. Hindi na maminaw. Pinapaliwanag natin sa mga manunood na kahit saan na lang siya tumatakbo, hinahabol nga natin. Ngayon ba dyan binasahan na natin monumento ng propeta. Sabi niya, okay lang daw ang monumento ng propeta kasi nasa libingan. Dapat nasa libingan. Wala daw sa simbahan. Sabi niya, but yun ang monumento naman ngayon na pinapalagay ng Diyos sa kanya talagang bahay, sa kanya simbahan. Basahin natin ba dito? wait lang muna ha. Wait lang muna ha. I-correction ko muna ha. Yung katong gingon niya nga sementeryo, dili to sementeryo, oy, halaran to. Halaran. Ang halaran. Asa ibutang ang halaran, sementeryo? Halaran to. Sige, Brother na to. Ano yan, Brother Kasi ang naging, ano naman yung mga kapatid, para maunawaan ng mga Tagalog, binasahan na namin siya ng monumento ng Panginoon. Allergic siya kasi wala rin sa Bible niya. Doon gusto niya King James. Ngayon, sinundan ko. Sige, sa King James tayo na may mga larawan ng templo. Ayaw naman yung paniwalaan kasi mga kirubin daw yun. O sige, yun naman. Larawan pa rin. Larawan pa rin. Pero Larawan pa rin. Kaya nga binigyan din dyan, monumento ng propeta. Ngayon naman, ang naging ano niya, hindi raw yun monumento na nasa simbahan. Puro siya palusot. Puro siya palusot. Ngayon, monumento naman ba rin dyan na nasa simbahan. No? Pero basahin muna natin ang pahayag ni Brother Jando. Ano ba ni St. Paul? Ano ba ang simbahan? Ano ang tawag ng simbahan sa aral ni St. Paul? Basahin muna natin ang unang Timoteo 3:15. Ano ba ang simbahan? Unang Timoteo 3:15. Ayan. Ang unang Timoteo 3:15 ang sinasabi ganito. Sige, ito basahin na. Ito sabi. Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Okay. So ang iglesia at haligi at suhay ng katotohanan Marijando is bahay, tama? Yes, bahay. Okay, so malinaw na. So basahin natin ngayon sa English version na ang bahay ng Panginoon ay pinalagyan niya ng monumento ng mga propeta. Isaiah 56:5, Marijando, basahin mo. Isaiah 56:5. English Standard Version or ESV. English Standard Version. Etong sabi. I will give in my house and within my walls. Ano yung house, Marijando? Iglesia. Iglesia. Okay. Patuloy. I will give in my house and within my walls a monument and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that shall not be cut off. Tanungin mo siya dyan kung maniniwala na ba siya na sa bahay ng Diyos sa iglesia may monumento. Hello? Ay, nawala. Okay. Nawala. Ba't nawala to? Connection loss. Papasin Buzarang.
connection loss lang naman. Ito naman Connection to. loss lang. O, Oh, tawagan, connection. tawagan. Tawagan. Connection loss. Di kaya nalobat. Pag nalobat Basta, to, basta tanungin move. mo kung tatanggapin ba niya na may monumento sa bahay ng Diyos o simbahan. Ito yung naghahamon sa akin eh. O, pinagbibigyan lang naman natin kasi naghamon siya ng talakayan. Sabi ko Monday night para makapaghunat tag Bisaya. Pumasok ngayong gabi. Sabi ko magtagalog kami niyan, bro. Wala, Bisaya lang gud ta. Hindi pwede. Ikaw lang, okay lang magbisaya ka basta ako magtagalog ako. Ay, hindi na sumasagot. Mukhang nalobat to, bro. Ibang klaseng pastor yan, Balijando, kasi ayaw na mag-convince ng mga Tagalog. Ha? Ibang klaseng pastor kasi ayaw mag-convince ng mga Tagalog. Tsaka hindi ako naniniwala na mga Bisaya hindi nakakaintindi ng Tagalog. Alam niyo kung bakit? TV Patrol, Tagalog. Saksi, Tagalog. Teleserye, Tagalog. Darna, Tagalog. Ano pa? Probinsyano, Tagalog. Batang Quiapo, Tagalog. Tapos di nakakaintindi ng Tagalog. Sa eskwelahan pa lang, mula elementary, tinuro ng Pilipino. So hindi ako naniniwala hindi nakakaintindi ng Tagalog. No? Nakakaintindi sila. Ayaw lang, siguro hirap lang magsalita. Hirap lang magsalita. Okay, so atin mo nang i-welcome muna sa gabing ito si Brother Romer from Bukidnon. Brother Romer, good evening. Good evening, Brother Jando. Isang pinagpalang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. Welcome po ulit sa programa natin sa Punto por Punto. Back to you, Okay. bro. Thank you sa iyo, Brother Romer. At may ibigay naman ngayon kay Brother Wendell Talibong ng Ozami City. Brother Wendell Talibong, good evening. Brother Wendell. Oy, mga magpapabless na Sacramentos, be ready kayo ha. Dahil nandyan si Father Bob para sa sacramental blessing mamayang alas 10. Good evening, Father Bob. Hello. Hello! Ayun, si Father Bobby. Praise God! Purihin ang Panginoon mga kapatid. Nandito na naman tayo sa ating mga taga-puntos. Kumusta kayo? Oh! Naway nasa Bradyando, magaling ka na. Bakit? Nagbakasyon ka ata. Kailan yun? Magbakasyon? Nagbakasyon ka? Nagbakasyon ako. Siguro marami lang ginagawa. Pero ngayong taon na ito, ako'y magbabakasyon sa Ozami City. Dahil dadalawin namin yung papa ko. Hindi pa sa buwan na ito. Within this year lang. Oh. Yeah. Maraming salamat mga kapatid. Welcome sa ating palatuntunan. Mamaya para meron tayong sacramental blessing. Kaya, Okay, antayin okay, ninyo at after. Ayan. Tumawag muli. Hello, bro. Hello. Oh. Sorry kayo, kaya naputol ang signal. Okay, naputol. Sige, go. Next question naman, bro. Kuan ba, bro? Kanang larawan nga gihimo sa Katoliko, ug angko yung sabton diri sa Biblia, ug ato yung sabton. Wala man gyud itugot sa Dios kay matud pa ni Dihas buhat 17:25. Wala gyud siya nagkinahanglan sa bisan unsa nga gikan sa tao. Ay, mali. Kanang binuhat ba? Mali. Kamot sa tao, Mali ka. Larawan, gikan ra sa tao. Mali ka, bro. Dili man nagikan sa Dios. Bro, mali ka. Ito yung talata namin, bro, na ginagamit, bro. Sana gibain mo ito, bro, ha? Babasahin ko sa Bisaya. Mateo 18:18. Ito. Ang ingon din, Hebro mo ni. Busa sultihan ko kamong tanan. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Dito na verse na ito, binibigyan ni Kristo ng pahintulot ang iglesia na bisan unsa o anuman ang ilang itugot sa yuta, sama na maghimog larawan sa mga santos, gitugot na ni Kristo sa langit. Bisan unsa nga inyong gitugot, sama ng pagrosaryo,
samaan ng larawan sa mga santos, samaan ng Christmas, samaan ng Valentine's, samaan ng All Saints Day, sama ng All Souls Day, bisan unsa nga inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ngayon, binigay ni Kristo ang authority na ito sa tunay na iglesia. Alam kong wala sa inyo yan. Nasa amin lang yan. Bisan unsa nga itugot sa iglesia dinis yuta, gitugot ni Kristo. Sangayon ka ba sa verse, bro? Hindi. Pangutana, tinuod na bro, pero ang giingnan na bro, mga apostolis man. Oh, mga apostoles. Karon, Ang mga apostolis anay ang giingnan. apostoles katoliko dili. Ha? Ang mga apostoles katoliko dili. Kita, igo raman tas Di, pagpabilin tubaga. sa pagtulon na ilang gitudlo, pinagi sa wali o sa sulat. Bro, tubaga ba? Ang apostoles katoliko o born again? Ang apostoles sa unang panahon, dili gito sila katoliko, kaya wala pa katoliko atong panahon na. Wala katoliko itong panahon Abot na. ng katoliko, diha na sa Roma. Ah, sa Mao na Roma nga atong panahon na wala pa katoliko, kay wala pa man sila kaabot sa Roma atong panahon na pagsulti ng mga butanga Ah, kay sige, si Ginoong sige, Kristo sige. pa may gisulti ana. Bro, sa Dito pa man na sa Jerusalem, Israel. Bro, sa buhat 9:31. Sa buhat 9:31 sa Greek Bible, giingon didto, Himenon Ecclesia Catholes, tes Judayas kay Galalias kay Samarias ikineremen oy ko domini. Unsa man ang Ecclesia Catholes gisgutan dia. Ang iglesia da bro, mao kana katong mga Di ba kanang- magtutuo ni Kristo kanang una mga iglesia? apostoles ug sa ilang mga tinun-an. Bro, kanang Ecclesia Catholes ba o Ecclesia Kataholos? Iglesia Katolika ba yan o hindi? Ayaw lang ng Greek bro, kaya di kay ko. Original ang Greek, ano ka Bisaya lang ba? ka. Sige, Mama, sige. Bisaya. Ate pakita sa screen. Iklaro Hindi lang niya pala ako. alam Brother Jando. Brother Ating- Jando, kasi baka hindi niya Bisaya alam, na lang baka hindi ito ano. ang tama para matubag ka na kung tarong sa Bisaya. O, sige. Aron Pastor, matubag ka na kung tarong, Pastor, pangutana sa lang sa Bisaya. pagkakaalam, Pastor, sa pagkakaalam mo, nung simulat ang mga apostol ng New Testament, anong lingwahe ang ginamit nila? Mao lagi na, pero Ano? sa Eh, ato mao mong ganun. Unsa nga lingwahe? Ay Bisaya, ay ang dili Unsa nga na, lingwahe? ari ko Unsa nga Bisaya. lingwahe? Mao man gani nang gihubad sa Bisaya, kay dunay dili kasabot. Mo Ano- ginang ano- mo ano- ginang ano- i-explain. ano- sa Bisaya. Ano ang lingwahe? Ano lisod-lisuron pa man gumato. Ano Kana ang di lingwahe? masampan Ang nga. tanong, anong Dili ko katubag. Ano Bro, lingwahe? anong lingwahe? Sagutin mo para mag-move on na tayo. Anong lingwahe ginamit? Adiri lang tas Bisaya. Anong lagi. lingwahe ang ginamit, bro? Pag naiipit ka ba, di ka mo tubag Ah, ba? Sa ilaha, Greek. Oh, Greek, lagi sa Greek. ilaha, Go pero to Greek daw. sa ato Okay, salamat. Sa ato kanilang Bisaya. Kay mamaya kong masabtan. Sa Acts 9:31, Naman po dito sa Bisaya. makinig ka muna, Pastor. Sa Acts 9:31 na sinabi ni Brother Jando, anong iglesia ang sinabi ng Apostol San Pablo? Ni San Lucas pala. Ecclesia Catholicos, Ecclesia Born Again. Ang kanan diha, Yeah, bro. anong nakalagay dito, bro? Dire na lang sa Bro, Bisaya na bro, tabasahon. anong nakalagay dito? Ecclesia Catholicos o Ecclesia Born Again? Born Again. Sa ato pa, bro. Ug maingon ta. Ang Di, kanang sagot ba? kana Bro, bro, ug maingon ta bro, tubag sa ba? ug maingon ta Uy, na. tubag sa ba? Aron ta makairog ba? Di mo ka mo tubag maipit ka, God. Tubag, aron. Bisa pag naipit ka, tubagan na lang. Okay? Sa pag naipit ka, tubagan na lang. Kanang, anong nakalagay dyan? Sa gawa 9:31 sa original manuscript, Ecclesia Catholicos o Ecclesia Born Again?
Adiri lang sa Bisaya lagi bro. Eh, dito din tubaga, sa tubaga, aron makita nga ang pastor walay kahibalo. Ang ako bro, Sagutin hindi na ako mo. ipaulaw ang ako ang Sagutin mo. kakulang kay Balo kay mubo or man akong Oh. eskwelahan. Eh, Pero- yun na nga. Ang importante alang nako na makasunod ta sa pagtulon ni Kristo nga sabot diri sa Bisaya. Bro, usaon nimo pagsunod, usaon nimo. Usaon nimo pagsunod. Ana, ako Oy, totoo pastor. na. Pastor, usaon nimo pagsunod pastor kung dili nimo dawaton ang original na lingwahe ng mga apostol. Kaya nga natin tinitingnan ang original bro kasi kung mag-base ta ng version, mag-base tayo sa mga version, lahat tayo hindi magkakaunawan. Kaya kanina nga nagbasa kami ng version, ayaw mong tanggapin. Ngayon pumunta kami sa Greek, ayaw mo pa rin tanggapin. Gusto mo ikaw lang yung tanggapin namin. Katolik bro. Hindi naman yan. Sige to. Ang gisgutan di ang Katolik. Sige, tubagan, Bro. tubagan na lang bro. Kanang Iglesia Catholis. Oh, kanang ako na tubag. Usay gibutang Kanang dia. gisgutan di ang Katolik. Kanang gisgutan di ang Katolik. Dili man na Roman Katolik. Sige. Okay. Very Ay, good, very good, ang very good. Katolik manggod. Sumala sa akong nadunggan diha sa mga debate, mao man na siya ang pagkalaganap kung sa Tagalog pa, kung sa Bisaya pa kuan gining Kung mabasa. Paglukop. Bro, kung mabasa ko. Kung mabasa ang ko. nilukop. Mao Bro, na nga ang sa pagtulunan sa kuan gini niyang apostol, mao nang matawag siya nga Katolik aw kanang Katolik tungod kay ang ilamang pagtulunan mo ipalukop. bro, kung Apan mabasa dili ko. Roman Katolik. Bro, kung mabasa ko, Kay bro. og Roman Katolik, mao man na ang pagtulunan nga nagikan na sa Roma. Bro, kung mabasa ko, bro, na yung Catholic ay siya ring Roman Catholic, talo ka na. Sa Biblia mabasa? Doy, referensya mo. Ayaw boss. na sa Ayaw na referensya. Ay ang referensya bro. Sabi mo kasi, Dili ko bro. mo dawat ang Sige. Ang referensya. Sige. Mga libro na ang binuhat sa tao sa gawas. Sige. Walay Dios anak nga gagaya. Sige, asa sa Biblia mabasa nga ang Catholic, dili mo ang Roman Catholic. Asa sa Biblia basa na. Ang Roman Catholic mao na nga Asa gikan lagi sa na, Roma. bro. Pero og gikan sa mga apostoles mao na ang Sa mukha ni tawhana di mo tubag, oy. Bro. Ikaw pastor ka, ha? Pastor ka. Bro, pastor ka, bro. Wait lang, sino sa tumatawag? Wait lang, ha? Wait lang muna. Bro, ikaw, bro, pastor ka. Paminaw lagi, sigsapaw-sapaw. Bro, ikaw, pastor ka, ha? Dapat sana ganito yan. Inaamin mo na konti lang ang iyong kaalaman. Niangkon ka nga mubura ka og nahibalan. Ay sa lagig banha lagi dia wala ka na dungog. Wala ka na dungog ay nalagbanha. Niangkon ka nga mubura ka nahibalan. Inaamin mo na mababa lang ang iyong nalalaman. Kaya kita ginagamitan ng iba para naman tumaas ang iyong kaalaman. Ang problema sa iyo kasi sirado ang isip mo. Ayaw mong tanggapin. New International Version, ayaw mong tanggapin. Nagtatanong ka, saan mababasa? Binasa New International Version, ayoko dyan. Gusto ko King James Version. Ang problema, nasa iyo eh. Wala sa amin ng problema eh. Pero ganda. Itanong mo nga sa kanya kung may mababasa ba siya na born again church sa Bible at ilipat Ngayon. tayo agad. Yun na nga. Ngayon, sabi niya ngayon, yung Catholic, hindi daw yun ang Roman Catholic. Sabi ko, kung mabasa ko na ang Catholic ay siya ring Roman Catholic. Sabi niya, sa Biblia ba yan? O sige, ikaw naman. Asa sa Biblia mabasa nga ang Catholic, dili mao ang Roman Catholic. wala na ko nagkinahanglan na bro kay nga kung gikinahanglan ang pagtulunan ni Kristo. Oh. Katong giingon nimo nga ang Catholic dili mao ang Romano Katoliko. Asa nimo nagikuha? Sa Biblia. Sa Biblia. Asa sa Biblia mabasa nga ang Katoliko dili mo ang Romano Katoliko? Dili mabasa siya nga Asa, ingon ka sa litra Biblia. por litra pero mailan nimo sa iyang pagtulunan. Asa lagi sa Biblia bali litra por litra.
Sa Biblia mabasa nga ang Katoliko dili mo ang Romano Katoliko. Dili mabasa siya litra por litra, pero mabasa siya pinaagis pagtulunan nga ang Katolik sige. nga gidumala Sige, sige. sa mga Sige, nga bro. giingon sa mga apostoles, lahi ang ilang pagtulunan. Sige. Ug ang Roman Catholic Sige, nga sige. gidumala na sa taga-Roma, lahi po ang ilang pagtulunan. Mo na nga lahi sila. Sige. Brajanda, meron tayong papaalam sa ating mga manonood. Itong si Pastor pala mga kapuntos, kapag explanation natin hindi okay sa kanya. Pero pag explanation niya okay na okay, sabi niya, kahit hindi mabasa, kapag maunawaan daw niya. So kapag siya lang makaunawa, pa pwede. Pero pag tayo ang magpaunawa, hindi pa pwede yun. So ganito ang mindset ni Pastor. Sa kanya, Sige. kapag Ito, siya ito. ang magpapaunawa, Sige. sa atin hindi pwede. Sige, ito bro. Kasi hindi kami Bible alone So babasa ko ng history at mga referensya to prove sa aking stand. Ito bro, ayon sa Biblia bro, saan tinayo ni Kristo ang Iglesia Katolika? Dili lang sa taana, bro. Kana ra kay di man na itong gikasabutan bahin man sa larawan. Sa sunod na lang nga. De. Ikaw mo ning dagan diha. Karon piton na pud ka kadaghan na naipit. Lami ni ba? Sige, Lami- sabayan ka na ko, ana. Lami ni ba kay Gusto ka, bro, sabayan ka na ko, ana. O sabayi ko. Sige. Ang Katolik nga gitukod ang sa- maganda rito. ang Katolik nga Wait lang, gitukod ni Kristo. wait lang ah. Ang maganda rito kasi ako ordinaryong membro ng Katoliko, ang kausap ko pastor. Kayo kapag naipakita natin sa live na mas mataas pang nalalaman ko sa pastor na ito, ibig sabihin mag-ingat kayo mga Katoliko. Kasi nagpapadenggoy kayo sa tao na walang alam sa mundo. Okay? Sige bro. Bro, pero makikdebate ka na ko, bro. Basta Bisaya ay lang, bro. Digi ka na ko. Papuntuson ba? Pragkahan lang ka na ko daan. Basta Bisaya. Hasta Biblia imong gamiton, Bisaya. Bro, dili ka Imuha muli ko. Bro. Kagain kay nagsalig ka, kay nakamao ka sa ubang sinultian. Pero Yes! Bro, gagamit ako ng ibang salin dahil ang mga Amerikano, ang mga Tagalog hindi nagbabasa ng Bibliyang binabasa mo. Okay? ako, di ka na ko papuntuson. Wa, Ay, klaro. kay kakapuntos karon. Sa mga puntos mo ana ng imong pagtulunan. Sige. Dili mo basa sa Biblia. Atong sampulan. Ay, larawan, pero Sige sa bro, misteryo. atong sampulan na, di ka kapuntos karon gabi na. Atong sampulan. Sige. Kani bro, Bisaya tanan. Bro, ang viewers namin Tagalog. Ayaw pagbuot. Wow. Ipagbigyan. Unsa waday kay viewers na, bro, waday kay viewers na Bisaya. Onya, mga Tagalog, makasabot. Utok ba, utok? Unya na lang na ang bersikulo sa Biblia. Ang Bisaya, makasabot og Tagalog. Ang mga Tagalog, makasabot og Bisaya. Wala kang pakialam kung magtatagalog ako rito. Kasi majority sa lahat ng mga nanonood sa amin, Tagalog. Ikaw, pastor ka, wala kang alam sa Tagalog. Ito ha. Sige, ito bro. Para makamove na tayo. Try natin to. Try natin to ha. O yun ka ba? Sangayon ka ba? Ng iglesia, tinayo ni Kristong Iglesia Katolika sa Jerusalem. O yun ka, dili? Tinuod na basta Katolika, dili Roman Catholic. Pero Roman Catholic wala gitayo sa Jerusalem. Pero Katoliko, tinuod na kay ang pagkakatoliko mao nang pagkakailap. Okay. Sabi mo ang Tinuod na. sabi mo ang Roman Catholic hindi tinayo sa Jerusalem. Saan mo nabasa 'yon? Kana natayo na diya sa Jerusalem, pero pagkawala na sa mga apostoles, lain na ang gadumala, nausab na ang pagtulunan. Wait lang nga. Tinuod na, Wait lang nga. niabot na diha sa
Roma, Wait lang, tinuod na. wait lang bro. Apan sa Jerusalem gasugod ang pagtulunan. Wait- Pero pag abot sa Roma, Bro, wait ang lang. pagtulunan pa ni Kristo ang gitudlo sa diha pang mga apostoles. Pero pagkawala na sa mga apostoles, ang pagtulunan nga gitudlo balitad na. Gisulti na daan Wait ni lang, Apostol wait lang. Pablo sa buhat 20-29. Paingon sa 30. Nganong wa 28. Paingon sa 30. nganong wa nimo tiwasa sa 30? Sa inigwala na nila. Nganong wala nimo sa tiwasa sa Moabot na ang taong 32? magtudlog binalitad. Nganong wa nimo tiwasa sa 32? Bisag tiwason bro, mao nga gyapon. O sige, Basahon o ako sige, sa Biblia, o ha? sige sa 32. Basta 32. Basahon ako. Ate babasa sa kanya ang Acts chapter 20 verse 32. Ate basa sa kanya. Sige, basa bro. Sige. Acts chapter 20 verse 32. Sige, basa. Buhat 20. 32. Dos. 32 ha? Hmm. 30. Paingon sa 32. Sige. May pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundo nga manudlog bakak aron nila aron yan na kay ko kaklaro ha manudlog bakak aron pagdani sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. Dayon sa 31 nag-ingon, busa pagbantay gayud kamo og hinumdumi nga uban sa mga luha gitambagan ko kamo matag adlaw gitambagan ko kamo gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabi sulod sa tulo ka tuig ug karon itugyan ko kamo sa kamot sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panalangin nga gitagana alang sa tanan niyang katawhan. Ang pangutana. 32. Ang pangutana, o yun ka ba nga ang iglesia gitugyan ni Apostol Pablo sa Dios? Yes or no? Tinuod na. Kay ang Dios naman kay gitugyan naman ka sa Dios, so ang Dios na bahala. Ang pangutana, gipasagdan ba sa Dios ang iglesia o wala? Awal dili ingon nga gipasagdan apan tungod kay nagsulti naman daan ang Sakarias. Di ba ka ba? Okay. Di ba gipasagdan o wala? Wala pasagdi niya. Okay. Kay og gipasagdan pa niya, wala na mga tao ron gatawag sa ngalan ni Kristo ang nagbantay sa iyang mga pulong. Karon. Asa man ni sila karon? Kani sila karon naa diri sa kalibutan. Lagi. Asanan nga gatawag sa ngalan Asa ni sila ron? Asa ni sila ron? Sa Biblia ug nagbantay sa iyang mga pulong, Apel mo. maunay mga iya. Apel mo. Apil kay nagbantay sa Sige, iyang pulong. apel man ka mo. Sige, pangutana. Bituo man ni Kinsa Kristo. man, sino man ang head pastor ninyo noong taong 200? Apel kasi kayo dito eh. Sige. Sino ang Sabi nimo bro sa Biblia, Bro. kamo na giingon sa Sino? Joshua 9. Bro. Joshua 1:9. Bisan kinsa nga Sagot. ni Kristo. Sagot. Di ka naririnig, di man ka mutubag o maipit kay. Maipit ka ba? Di ka mutubag. Di na ka madungog bro, ay napag-airport. Kung ano yung tanong kasi, yon ang sagutin mo. Nakakahiya naman. Mga Katoliko, pastor tong kausap ko. 1 plus 1, ang sagot ni pastor, araling panlipunan. Ano ba naman klaseng pastor to? Hoy, mga born again, nagpapaloko ba kayo sa taong ito? Hindi niya alam, oh. Ang liwanag ng tanong ko eh. Kay gitugyan man ni Apostol Pablo ang iglesia sa Diyos, gipasagdaan ba o wala? Kung siya wala, pasagdi eh. Asam sila karon? Asan sila ngayon? Sabi niya, nasa mundo ngayon. Kasali ba kayo rito? Sabi niya, kasali kami dyan. Therefore, sino ang head pastor nyo noong taong 200? Sagutin mo. Ang kuan manggod, ang Kristohanon nga una matod pa diri sa Biblia ug atrasan ning atong gibasang bersikulo diri sa 28 paingon diri sa 30. Hindi, bro, sagutin mo, bro. On the year 200 AD,
Sino ang head pastor ng iglesia nyo? Mao na siya. Sino Mao nga? na nga ang iglesia nga gitukod ni Bro, ang tanong ko, ulitin ko ha. Sino ang head pastor nyo noong 200 AD? Sino? ang kami lagi dili ko moingon nga naa nami anang panahon na kay bisan So wala pa sila ng apan panahon ang na. pagtulungan ni Kristo naa na daan. Okay. So Kung ang tinatanggap pagtulungan ni Kristo mo mo, ipakailaps mo kalibutan. tinatanggap mo na yung iglesia kinaaniban mo, wala pa ng panahong yan. Yes or no? Ang iglesia nga kining among gisunod nga pagtulon. Diba, ang i-title na mo, wala iglesia, pa. Pero ang pagtulunan nga among gisunod mao bro, na. ang akong, Gikan bro, ni kang Kristo. ang akong pangutana, ang Kaya ang title sa iglesia, relihiyon dili man ang sa muka, oy. Bro, ang akong pangutana, ang inyong iglesia, naa na ba ng panahon na o wala pa? ang mga born again naa na O na. sa Biblia. Okay, naan naman kaha ang born again. Kinsa ang inyong head pastor sa tuig 200? Ang among pastor si Kristo. Uy, mali ka. First century pa lang si Kristo sabi niya kay Simon Pedro, "Ati man na akong karnero." Simon, gigugma mo ba ako? Sabi ni Simon, "Opo, Panginoon, gigugma ko ikaw. Ati man na akong karnero." Pag-akyat ni Kristo sa langit, yung iglesia niya, itinagubili niya kay Pedro. "Ati man na ang akong karnero." So first century pa lang, si Apostol Pedro na ang nanudlo. Si Apostol Pedro na ang nangulo. "Ati man na ang akong mga karnero." So, on the year 200, namatay man si Apostol Pedro 67 AD. So meron siyang successor. Hindi na si Kristo yon. May successor na si Apostol Pedro. So on the year 200, ang head pastor sa tunay na iglesia, ordinaryong tao. Sino yon? Sagot. Ang ako wala ko ana wa ko ana mag-apas og unsa na siya nga tuiga. Din ang mga pangutana. Muli ka, laipit, lagi ka lagi. Bro, bibisayain ko muna para sa kanya, ha? Si Kristo, pagkabanhaw niya, iyang giistoryahan si Pedro. "Simon, gigugma mo baga ako?" Ingon si Simon, "Yes, Lord, gigugma ta ka. Ati man na akong karnero." Sunod, "Simon, gigugma mo ba ako katulog ibalik-balik?" Ingon po si Simon Pedro, "Lord, hibalo ka nga gigugma ko ikaw." Ingon si Kristo, "Ati man na akong karnero." Human niyag sulti adto, misaka siya sa langit. Ang iglesia, iyang gitugyan sa pag-atiman ni Apostol Pedro. Nya si Apostol Pedro, pagkamatay niya, itugyan niya sa lain ng iglesia. Tao tong ordinaryo. Kung mamatay ito, itugyan na po sa lain ng iglesia or ng iglesia magpadayon. Karon, pangutana, kinsa man ang inyong head pastor sa tuig 200 to prove nga apil mo ana. Sige, tubaga, kinsa inyong head pastor sa tuig 200 para ma-prove mo nga apil mo ana. Ang head pastor namo gyapon, mao gyapon si Kristo. E bisan pag ang mga pagtulunan gibi Ano, unsa naman tao ni? Si Kristo gitugyan niya na kang Pedro. Bro, Juan 10:16 Bro. wala may lisensya Bro. sa pastor. oyon ka ba, bro? Pagdumala na. Bro, oyon. Ang pagka-head pastor dili Bro. may lisan si Kristo. Sang-ayon ka ba? Sa Juan 21:15 to 17, itinagubili ni Kristo ang iglesia kay Apostol Pedro. Oyon ka ba? Mm. Tugyan niya. Mm. Pagkamatay ni Pedro, Oyon ko. pagkamatay ni Pedro, kisay ni sunod. Ang mga tinunan ni Pedro, Kinsa mga man? tinunan sa apostoles. Kinsa man? Wala na ko wala na ko nakahibalog kinsay ngalan. Kaya man ibutang sa Biblia, apan ang akong gibantayan lang nga ang iya ni Kristo nga iglesia
nagsunod sa iyang pagtulunan. Sige, sige. Kaila, Mo na akong gibantayan. kaila ka Kaya mo na giingon ni Kristo. kaila, Mo na giingon sa Biblia sa 1 Juan 2:9. bro, 1 Juan 1:9. bro, 2 kaila, Juan 1:9. bro, Nga bisan kinsa nga nag-una nga wala magdalas pagtulunan ni Kristo, dili iya ni bro, Kristo. bro, Mo nang wa ko nangita Bro. kinsay gauna. bro. Kay mo na giingon ni Kristo. Itong sa 2 Timothy chapter 4 verse 21, may nakalagay diyan, linos. Kaila ka na? Wa na ko nakinahanglan ang mga ngalan Di sa ba, tao di ba, kay di ako ba? ang gibantayan Di ang ba, pagtulunan. Mo na giingon kaila- sa mga apostoles sa 2 Tesalonica Di ba, 2:15. kaila ba ka na? Naparog kamo malig-on og pabilin kamo sa mga pagtulunan nga among gitudlo diha kaninyo pinaagi sa Di wali ba, o sa sulat. ang tanong ko ba, kilala mo ba yan? Sino yan si Linos? Kay anha ta sa tao bitaw mangita kay ingon Hindi! ka sila. Di juga bulo manubag yun. Bro, pastor na ba ka? Mangutana kay tag 1+1, ayaw ko ito mag-araling panlipunan. Ha? So, balikon ko ha. Kilala mo ba yung Linos na yon o hindi? Apil ta kay impierno. Hindi. Kilala mo ba yung Linos na yon o hindi? Ingon ni Kristo. Wa kay nada. Bro, balikon ako ha. Kaila ka to nga Linos o wala? Impierno ana kay gitag Di ba? Kaila ba ka to nga Linos o wala? Kilala mo ba yung Linos na yon o hindi? wala ko na kailaw. Mao ko kinahanglan nga mo ilaan ang mga tao nga Okay. Wala ba day ka nahibalo? Nga katong Linos giisgutan didto. Mao toy ni sunod ni Apostol Pedro. itong bantayan dili Di. Wala ba day ka nahibalo? Nga katong Linos didto mo'y nagsunod ni Apostol Pedro. ako wala ko na kinahanglan. Di ba? Eto yo, sinasabi niya, konti lang ang aking kaalaman. Kaya nga tinuturuan kasi konti lang ang kaalaman. Kaso, sirado ang utak, ayaw tumanggap. Kasi sirado utak niya. Sa madaling salita, pag kayo naniwala sa mga pastor, sirado ang mga utak niyan. Ngayon, pag sila nagturo sa inyo, kayo mga Katoliko, pag naturuan ng pastor, magiging sirado yun ang mga utak ninyo. Gusto nyo ba yan? Tugot mo, anak. Nga pastor, muwali ninyo, masirado yun yung utok. Imbis nga mahibalo mo sa sakto, di na lang hinoon. Uy, po din yung pastora kung kaatbang ron. Bro, wala ba di ay ka nahibalo? Nga ang Linos sa 2 Timoteo 4:21 ang successor ni St. Peter. Aka na bro, okay na siya. Okay na siya gyapon. Pero ang importante man gud matod pa sa Biblia, ang pagtulunan may itong batayan. Okay siya, sangayon siya. Pagkamatay ni Saint Linos, kinsay ni Pole? Pagkamatay ni Saint... Una sa Biblia bro, mabasa na to bersikulo nga ang mga tao nga gawas sa mga apostoles ato pa ng pangitaon. Di ba? Ako bangutan na ba? Pagkamatay ni Saint Linos, kinsay ni Pole niya nga mo atiman sa iglesia, kinsa? Anak tas tao mangita, nya na magdala sa tulunan ni Kristo. Di, tubaga, ikaw ba? 1+1, ayaw ko ba araling panlipunan? Likoy, ka ba? Pastora ba ka? Pastora ba ka? Nya mo likoy ka. Tubaga ang pangutana. Pagkamatay ni Linos, kinsay nagsunod? Ang ako laging tubag anak bro, wa ko gakinahanglan sa ngalan sa mga tao ganumala. Tungod kay sa Biblia wala may mabasa nga pangitaa. Ibig sabihin, hindi kayo ang iglesyang tinutukoy dyan. Okay. Ako na lang magtanong sa'yo. Next question. Nung taon na ginagawang libro ng iglesia ang Biblia, ginagawa nilang libro ha, nung kinumpile ng tunay na iglesia ang Biblia, ano ang ginawa nyo?
sa dihang gibuhat ang Biblia. Hindi. Nung Ang ginagawang gabuhat sa Biblia, ang Dios man Di gyud. ba? Nung ginagawang isang libro ang Biblia, kasi dati kasi, ano lang yan mga scroll lang yan, di ba? Nilukot nga basahon. Nya karon gipurma na siya og libro. Unsa may inyong gihimo sa panahon nga gipurma na siya og libro sa gihimo ninyo? Kana bro, bisan pag ibutang ta kinsan tawhana na, wa man ko kibalo na sa ngalan, pero kana sila gigamit lang sa Dios. Kay matod pa sa Isaias Sige, 34:16 nag-ingon na ang Dios. Sige. Basaha Bro, ang libro ni Jehova. ano O bro gingon ha? ot, susiha sa libro ni Jehova og basaha. Bro, ano bro Walay ha? nakulang ni ana bisan usa og walay nawad-an sa iyang kaparis kay Yan ang na, yan na. ba namulong na. O, yan Ug na. ang akong espiritu Daming daldal Daming daldal Ulitin ko ha. Sabi mo kasi, kasali kayo doon. So, ang tanong ko, noong taong ginagawa bilang isang libro, ang Biblia, ano ang ginawa ng born again ng panahong yon? Kayo ba ang nag-compile? Kayo ba ang nag-hardbound? Kayo ba ang nag-translate? Kayo ba ang naglagay ng chapter? Kayo ba ang naglagay ng verses? Ano ang ginawa niyo nung panahong ginawang isang libro ang Biblia? Sagot. Ako bro, dili ko moingon nga kami apan ang Dios ana mo ay nagtigom kay matod pa niya sa So ibig sabihin bro, tinatanggap mo pala na hindi kayo ang nag-compile, hindi kayo ang nag-translate, hindi kayo ang naglagay ng chapter, at hindi kayo ang naglagay ng verse. Tinatanggap mo yon? Oh, Okay. Dahil tinatanggap mo na hindi kayo yon, ibig sabihin wala pala yung iglesia nyo nung panahong yon, kasi ang true church ang siyang nag-compile, ang true church ang siyang nag-translate, ang true church ang siyang nag-hardbound, ang true church ang naglagay ng chapter, ang true church ang naglagay ng verses. Sa madaling salita, kino-confirm mo na ginagawa yan ng true church, wala pa kayo nung panahong nyo, wala pang iglesia nyo. ang born again lagi si Kristo gyud ana. Mo'y gasulti, mo'y gatukod. Diba? Ang hirap naman bro. Kung nandyan ang born again, wala kayong ginawa, nakatunganga lang kayo. Nagtanga ra mo sa dihang gi-compile sa matod nga iglesia ang Biblia, nagtanga ra mo. Kubaga, sa dihang gi-compile sa true church ang Biblia, na porma nga usa ka libro, unsay gihimo sa born again anang panahona. Wala po na sa Biblia bro. Ang giingon lang sa Biblia nga Bro, unsay pangutana bro, mo ito baga, pastor ra ba ka? Bro, pastor ra ba ka? O nya, di ka magtarong og tubag diha. Unsay pangutana, di mo tubagon. Puro lang ka defensive mode. Naka sa defense mode kanunay, bati kayo. Sagutin mo ha, ulitin ko ha. Ano ang ginawa ng born again? Noong panahong ginagawang libro, isang libro ang Biblia, ano ginawa ng born again nun? tang ako lagi moingon ko nga kami nga born again nga ulahi, wala pa man mi ato. Okay. So inamin niya, sila ang born again na naulahi o nahuli. So wala pa sila ng panahong yun. Okay. Wala pa sila. Kailan lumitaw? Bro, kailan lumitaw ang born again na kinaaniban mo? Kailan lumitaw? Kasi wala pa sila nung ginawang Biblia, yung isang libro tong Biblia. So kailan lumitaw ang born again na kinaaniban mo? Ang born again nga akong na sudlan mo na giingon nga ang title nga born again bag-o lang ni. Pero ang born again nga dirigi ka Diba? Kailan lumitaw yung born again na kinaaniban mo kung wala pa pala kayo nung ginagawang isang libro ang Biblia? Kailan lumitaw yung born again na kinaaniban mo? nga tinuod.
Kaya ang pagka-born again, mao man ang pagsunod tinuod sa pulo. Naunsa naman tao niya. Sige. At nangan. Sangayon ka ba na si Nicodemo, sinabihan ni Kristo, you must be born again? Yes or no? Oh, tinuod na. Meron bang ebidensya ka mababasa na si Nicodemo umanib sa born again? Si Nicodemo, wala ibutang nga born again siya, pero niingon si Ginoong Kristo nga Meron ka bang ebidensya? dili layo sa Meron ka Kristo. bang ebidensya ng mga kaya man siya apostol? ingon nito, si Nicodemo. Meron, siya nilito meron kung ka totoo. bang ebidensya na ang mga apostol umanib sa born again? Mga born again sila daan, kaya nagtuo man sila Hindi. kang Kristo. Umanib. Sila yung mga born Bro, again nga una. Bro, ikaw ba? Murag mutol yun, di ko siya kasama itong Tagalog. Akong pangutana ba, kinsa nga apostol ang nagpamembro sa born again church, kinsa? Putol-putol signal ako, bro. Kinsa bro, kinsa nga apostol? Yan na bro, kaya kung signal putol-putol, di maklaro yung istorya. Kadyot lang kay putol-putol yung signal, di maklaro yung istorya. Di wala, di mo maklaro. At least dito nakita ninyo na yung iglesia nila, tingnan nyo ha, ang iglesia katolika, sabi niya tinayo sa Jerusalem. Okay. Ang Romano Katoliko bro, saan tinayo bro? Sa Roma, kay Romano man. Saan mo nabasa na ang Romano Katoliko sa Roma tinayo? Wala na sa Biblia. Kung wala sa Biblia, saang referensya mo nabasa ng Romano Katoliko sa Roma tinayo? Og sa Biblia nabasa, hindi mabasa. Okay, sabi mo nga wala sa Biblia, di ba? So kung wala sa Biblia, saang history mo nabasa na ang Romano Katoliko sa Roma tinayo? Diha na sa inyong mga reference, sa inyong mga libro. Sige. Kung mabasa ko sa aming libro na hindi, wala. Ayoko yung libro namin kasi bias yun eh. Ayoko libro namin. Ito tayo sa standard reference. Kung mabasa ko bro sa history na ang Romano Katoliko sa Jerusalem tinayo, talo ka na. Og sa Biblia bro, tuo ko. Pero Hindi. Sabi mo kasi wala sa Biblia eh. Ikaw, meron ka lang, may diferensya ka talaga, no? Nadyo kay diferensya, bro. Ikaw na mismo gasulte nga wala sa Bible. O niya mo pangitaon sa Bible. Ay, awa ninyo ha. Tingnan ninyo ha. Pastor tong kausap ko. Pastor to. Pastor. Niangko na ang pastor, inaamin niya na wala sa Bible ang sagot. Okay, wala sa Bible. Fair. Saan mo nabasa na ang Romano Katoliko sa Roma tinayo? kana lagi dili na mabasa sa Biblia. Kabalo ko nga wala sa Bible, imo man gisulti. This ama nimo kuha ato imong giingon nga ang Romano Katoliko sa Roma gitukod. Di ato nimo kuha. Sa iya lang daang title bro. Okay. Roma na daan kay Roman Catholic man. O yun ka ba nga wala kay mabasa nga ang Romano Katoliko sa Roma gitukod? Og sa Biblia wala Dili. na sa Biblia. Kung wala Pero sa Biblia sa inyo na sa referensya, libro na o yung ka ba nga wala gina. o yung ka ba nga wala kay mabasa sa referensya nga ang Romano Katoliko sa Roma gitukod? Ambot lang kay ako nagbasa ng mga libro sa gawas kay akong gitamdan ang pulong sa Ginoo diha sa Isaias 34:16 nga way nakulang sa Biblia bisag usa. Sige, ingon ka ang di ka magbasa dito kay kanay mong gitamdan, diin man nimo kuha atong giingon nimo nga ang Romano Katoliko sa Roma gitukod. Sa iyang title. Imo ra una. Si title niya Roman Di. Catholic man. Imo ra una. Niya, Romano mapagpadala. Mao na nga Diba? na siya. Diba? Imo ra tong una wala kay referensya mabasa. Wala man ko gabasa ng referensya pod. Sige. Tudluan ta ka kay pastor ba ka? Isod kay pastor pulag ka hibalo bro. Nakoy basahon bro ha nga history bro ha.
Kung sirado kag utok, murag lang katon na lang yung kanako dire. Wate padulungan ani. Kadili man bro. Di, Ang ako wa, ang di. Kung basta sira, magawas na sa Biblia, dili gyud ko ana. Kay matud pa ni kung sira, kuan man god. oh, mugawas Biblia, dili na ka. Asa ni mo kuha, O dili ko. kung wala sa Biblia, dili na ka, asa man ni mo kuha ato yung giingon nga ang Romano Katoliko sa Roma gitukod. Ade ang ako ana bro, wala na ko kinahanglan ana. Ikaw may namulong ang doon. iya ang title. Ay lamang sa Roma kay Romano. Ikaw maoy namulong ron nga ang Romano Katoliko sa Roma gitukod. Wala sa Bible. Therefore, nasa reference. So, asa nga reference ni mo gikuha nga ang Romano Katoliko sa Roma gitukod? Title. Sa title lang ka. Naa ba sa title nga sa Roma gitukod? Ang iya ngalan, ayun title pa, Roman Katolik. Unya, ay but diin ba din na natukod nga ang iyang title Roman Katolik man di sa Roma gyud. O sige. Before 1870, wala pa butangi og Roman ang iyang pangalan. Unsay ngalan niya? Ang ug sa mga sa mga apostoles pa ang ilang gidala ang mabasa diha sa Biblia, Di ba, di ba? ang ilang Di ba, di na Iglesia, mo ba? Di Kristiyano. na ba ba? Ang ingon ako, ang sabi ko, sa 1870 pa nilagyan ng Roman ang title, 1870. So pagpasok ni Magellan sa 1521, wala pang Roman sa pangalan nun. Ano ang pangalan ng iglesia pagpasok ni Magellan sa Pilipinas? Ang pangalan ng iglesia, wala pang Roman doon. og sa mga apostoles pagikan gihinganlan silang Kristohanon buhat 1126. So yung Ang iglesia yung ni dala, Kristo, so Kristohanon. yung dala ni Magellan at saka ni Padre Pedro Valderrama sa 1521, yun ang Catholic Church, yes or no? Ade lampog ko ana maka sure nga ana kay wa po ko katuon lagi ana. Oh, grabe, nala sa kanta ni Villame, binuang naman na yung mukha. Ito ko hilig og paminaw ang kantang yoyo. Pilosopo na ni, wala na ni klaro ni, pasto, wala ni kahibalo. Wala na tayo nito. Ibig sabihin, itong pastor na ito, manloloko ito. Kanta ni Villame, all people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Tapos di niya alam, kanta ni ano yan, yung Villame, kilala si Visayas Mindanao. Wala na, bro, hindi na ako naniniwala na hindi mo alam. Alam mo, maang-maangan ka lang. Sa madaling salita, sa harapan ng mga nanonood ngayon, kitang-kita yung mukha mo, nanloloko ka. Eto na lang, atin na lang ibigay. Ito na lang ibigay, no? Saan ba tinayo ang Iglesia Romana Katolika? Oh, at kailan siya tinayo? At ipakita. Kasi siya, puro siya kwento. Ito tayo. Ebidensya talaga ito. Ito. Ayan. The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 281. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Sa madaling salita, ang Romano Katoliko nagsimula sa Jerusalem. Began in an upper room in Jerusalem. Ang Romano Katoliko hindi nagsimula sa Roma. Pero ang sabi niya kasi, bakit may Romano ang pangalan? Bakit may Roman sa title? Ang paglagay ba ng Roman sa title, ibig sabihin ba sa Roma tinayo? No. May reason kung bakit nilagyan ng Roma sa title. Ito yung reason. The Discourses of the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crock sa page 191. Anong sabi dito? The word Roman
was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome. Bakit daw nilagyan ng Roma? Kasi ang authority nasa Bishop of Rome. Bakit nasa Bishop of Rome? Ayon kasi sa Mateo 21:43, explain ko na lang dahil patapos na yung oras, mag-sacramental blessing tayo. Mateo 21:43, sabi ni Kristo ganito. Ating ilagay sa screen yung Bible. Yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Kung sa ano pa to, sa ibang salin pa to, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Saan siya nilipat? From Jerusalem. Gawa 23:11. Sabi ganito, at nang sumunod na gabi ay lumapit sa kaniyang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ka nagpatunay tungkol sa akin sa Jerusalem, kailangang patunayan mo rin doon sa Roma. Sa madaling salita, from Jerusalem, nakarating siya sa Roma. Pagdating naman sa Roma 1:7, sabi dito, King James Version, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Yung iglesia pala from Jerusalem nakarating pala sa Roma, you are called to be saints. Tingnan mo, ang born again, walang isang saints. Ang born again, ni isa wala silang santo. Kasi hindi silang iglesyang tinutukoy nito. 8. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken throughout the whole world. Ang inyong pagtuo milokop sa tibuok kalibutan. Nya, ang born again ba na? Nga kaning pagtuo sa Roma, nilakop sa tibuok kalibutan, gitawag aron mga himong santos. Nangahimo silang santos. Ang born again, naabay may tudlo nga na sila santos. Wow! Ang born again, meron bang may turo na meron silang mga santo? Wala. Oh. Kaya tayo, niloloko tayo niya sa aral, sa aral, sa aral. Bakit? Kasi sila nangungopya lang ng aral ang mga yan. Nangungopya lang ng aral. Oh, so wala tayong magagawa doon. Tinanong ko siya, saan tinatag ang Roma? Sabi niya, ang Romano Katoliko, sa Roma. Saan mo binasa? Wala sa Bible. Saan mo nga binasa? Wala, sa title lang. Kawawa. O ngayon, nagsinungaling ba? Nagsinungaling. Ang mga apostol, Katoliko ba? Yes, Katoliko sila. Katunayan, basahin natin si yung mga libing nila ng mga apostol, nakalibing lahat sa Romano Katoliko. Walang naman nakalibing sa born again doon. Wala. Yung ginawang libro ang Biblia, nandun ba sila? Wala rin. Wala. So, wala tayong magagawa doon. Dahil talagang wala sila. Once upon a time, sabi ni Kristo, atiman na akong karnero, naabay may pakita ang born again, nga history nila, nga niya ng tuwiga, ilahang pastor si Apostol Pedro. Wow. Wala. Si Kristo kuno. Si Kristo gitugyan na niya ni Apostol Pedro. Si Kristo lang yapon. Atiman na akong karnero. Correct. Gitugyan na. Kaya balik ka bukang Kristo. Gitugyan ng gali niya. Kaya musaka na siya sa langit. Si Pedro nang namamahala. Wala sila nun. Kaya, sensya na kayo Sino ang founder ng Catholic Church? Ayon sa Biblia, Jesus Christ. Sino ang founder ng Roman Catholic Church? Ating basahin. Sino ba ang founder ng Roman Catholic Church? Alas 10 na. So, konti na lang. At least atin na paliwanag bago tayo mag-sacramental blessing. Sino ang nagtatag ng Roman Catholic Church? Kung ang Catholic Church sa Biblia tatag ni Jesus Christ,
Sino ang nagtayo ng Roman Catholic Church? Ito, basahin natin, Philippine History by Gregorio Zaide. Ano sabi dito? Christianity, Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Oh, ating tingnan sa sa Google ha, para makita natin. Para makita ninyo. Catholic Church founder. Oh, Catholic Church founder, anong sagot? Jesus Christ. Sino ang Catholic Church founder? Ang sagot, si Jesus Christ. Yung born again founder. Yung born again movement founder, sino 'yon? Sino ang kanilang ang kanilang founder? Tingnan niyo, oh. Ang kanilang founder pala ay si Peter Shuyongzi, Elias Boudinot, and Bill Bright. Kailan tinayo? 1968. Yung born again, tayo ni Peter Shuyongza, Elias Boudinot, and Bill Bright, silang nagtayo ng born again. Sabihin, kaya, sabi niya kanina, wala pa kami ng panahong yan. Okay. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.